Assalamualaikum. Ang tagal ko nang nakikita tong comment na 'to paulit-ulit. So ngayon sagutin natin 'yan, guys. Hi sis, pwede malaman yung story mo ba't ka nagbalik Islam? Kasi guys, trip ko lang, charis. Quick story lang guys. Before ako nag-Islam, meron akong dalawang naging religion. Hindi ko nababanggitin kung ano yung naging dalawang religion ko, basta before ako nag-Islam, dalawa. And it wasn't planned and I didn't expect na magiging Muslim ako. As in, sa mga nakakakilala sa akin dyan, hindi nila or hindi nyo aakalain na ako ay magiging Muslim. Meron akong video dati dyan sa baba, scroll nyo lang, yung impact ng Islam sa buhay ko. Baka kasi yung iba iniisip dyan na dahil sa asawa, kaya nag-Muslim, dahil sa anak, kaya nag-Muslim. No guys, before pa kami kinasal ng husband ko, nag-Muslim na ako. Nakakatawa nga yung story dyan. Ay wait, may bubuksan pala akong parcel. Ayan, nakakatawa nga yung story ko dyan kasi year 2021. Year 2021, nagpunta ako ng Palawan. I mean, year 2021 kasi, yan yung peak ng sobrang pasok na ako sa life. I mean, sobrang daming experiences, basta sobrang daming nangyari sa akin. Sobrang daming nangyaring masasama, ayan. So, nag-chat ako sa kaibigan ko na taga Palawan. Sabi ko sa kanya, pupunta ako dyan, magbabakasyon ako. Magpapahinga, hahanapin ko yung sarili ko, sabi ko sa kanya. Sabi niya, sige, G lang, ganyan-ganyan. That time, pandemic pa yun, so pahirapan pa makapag-flight from Manila. Hindi pa madaling makalabas, hindi pa madaling makapag-flight. Tapos ayun, to cut the long story short, nagpunta ako ng Palawan, year 2021, and then, doon ako sa kanila tumira. Tapos, itong si Gaga, kung nanonood ka man, may pinakilala sa akin. Tapos, ayun, at first, I was not interested kasi, wait lang guys. Kasi, ayun, syempre nakafocus na ako sa healing ko, ganyan-ganyan. Adi, ayun, gusto to cut the long story short again, nag-Ramadan, diba? So, pag Ramadan, nagsasama-sama silang lahat, silang family. And then, sumama kami. Sinama niya ako dun sa Ramadan. Siyempre, di ba, pag Ramadan, 1 month, ganyan. So, nakakahiya nga yun, guys, kasi yung time na yun, grabe kaya yung mga dala kong damit from Manila. As in, hindi, alam mo yung mga naubusan ng tela. Ganun kasi yung mga damitan ko before. Yung mga naubusan na ng tela, mga kinulang sa tela, yung kita na lahat. Ganun talaga guys. Nakakahiya syempre, diba? Tapos, nasa Muslim family ka. Tapos ganun yung mga suotan mo. Tapos yun yung, parang doon ako nahimasmasan. Na parang, hala no, ang ano ko pala. Ang grabe ko pala. Parang ganyan. Tapos, doon na lumabas yung kahihiyan ko. Kahihiyan ko sa buong buhay ko. Doon na yun lumabas. Ganyan. Tapos yun, yung during Ramadan, syempre doon ko ay, ang cute. Doon ko na lalaman yung kung paano yung mamuhay yung mga Muslim, ganyan, kung paano sila everyday, kung anong ginagawa. I mean, di ba, syempre sa loob ng 1 month, ang dami mong matututunan, lalo na Ramadan yun. Syempre, araw-araw prayer, ganyan-ganyan. Tapos nag-try na ako nun sambayang ng Tarawi, ganyan. Kasi, para ba ma-experience ko din. Tapos yun na, doon na kami nag-start mag-usap ni Amer, yung asawa ko ngayon. Halos everyday. Alam niyo guys, ang pinag-uusapan lang namin tungkol sa Islam. Ako kasi, marami akong tanong, yung gusto ko malaman lahat. So, lahat tinatanong ko sa kanya, paano yung ganito, ano yung ganito, bakit
bakit yung mga Muslim maraming asawa, bakit dami nilang pinapakasalan, ganyan. Kaya ayokong sabi ko pa nga sa kanya that time, ayoko mag-asawa ng Muslim kasi marami yung asawa, maraming pwedeng maging asawa yan, ganyan. Tapos lahat ng mga curiosity ko, sinagot niya yung lahat, as in, lahat ng mga mali na feeling ko, akala ko ganun, akala ko ganyan. Feeling ko kasi, nung high school ako, marami akong, haka-haka sa mga Muslim religion na, ganito. Tapos that time, ay, hindi pala. Iba pala, parang iba pala, ganun pala. Parang naliwanagan ako kasi, syempre tayo before, marami lang tayong tanong, marami lang tayong judgment, pero hindi natin tinatanong, hindi natin gustong malaman yung totoo. Tapos ayun na nga, edi tinuturuan niya ako pati ng pagbabasa ng Quran guys, yung alif bata, ganyan, tinuturuan niya ako as in. Tapos ako, as syempre, before, may kaalaman din ako sa Bible, di ba? Pero hindi ko na i-share yun. Marami din ako experiences, ganyan. So, napapag-compare ko sila. Tapos, ayun, year 2022 na to year 2022. Basta yun, year 2022, nung marami na akong nalalaman, lalo na sa mga hadith, parang everyday, parang 5 hadith, ganyan. Ang dami kong nalalaman. Siyempre, grabe, no? Tapos sobrang interested talaga ako. Dahil siguro, before then, sobrang interested ako pagdating sa religion. Then, ayun, inaral ko siya along the way. Basta year 2022, before matapos yung Ramadan ng year 2022, nagshahada ako. Pero walang nakakaalam nun. Ang nakakaalam lang nun, kaming dalawa lang. Ang nakakaalam nun, Ayun, nagshahada ako. Hindi ko nasasabihin kung paano. Basta nagshahada ako. Hindi alam ng family ko. Hindi rin alam ng family niya na nagshahada na pala ako nun. Tapos hindi pa ako nun everyday na nagkukumbong, ganyan. Pero nagshahada na ako. Tinanggap ko na yung Islam sa buhay ko nun. Hindi pa kami nun mag-asawa, guys. Hindi pa kami nun mag-asawa. Ayun, basta nagshahada ako. Tapos, grabe, iba yung feeling. Iba yung feeling na parang tinanggap mo yung Islam. May halong kaba, may halong excitement. Pero mas nangingibabaw yung parang at peace ka. Mas nangingibabaw na parang, alam mo yung natanggalan ka ng bigat sa buhay mo, sa loob mo. Parang lahat ng mga na-experience mo sa buhay mo for 27 years, for 28 years, for ilang taon ba ako nun? For 25 years. Lahat ng mga experiences mo for 25 years na parang napalitan siya ng peace. Kasi nga, grabe talaga yung pinagdaanan ko nun Tapos andun na ako dun sa peak na parang wala na akong pinanghahawakan, wala na akong kinakapitan. Parang yan yung naging sagot. Alam niyo yun? Parang destiny talaga siya na, sige, pumunta ka dyan sa Palawan, dyan mo mahahanap. Di ba gusto mo hanapin yung sarili mo? Yun pala yun. Iba pala yung naging purpose nun na parang hanapin mo kung saan ka talaga. So, yun lang. Parang, ito pala yun, ya Allah, na ito pala yung isinulat mo para sa akin. Dito mo rin pala ako dadalhin. Parang, binigyan mo ako ng maraming pagsubok sa buhay. At the end, ito rin pala, parang mamamatay akong Muslim, guys. Ayun, mamamatay akong Muslim. Yung pinaka-turning point ko, guys, sige. Yung pinaka-turning point ko,